Dayong Hilot. Kumusta, Sir June? Ang pangalan ko ay Amelia. Tubong Laguna, pero nandito ngayon sa Parañaque. Mahigit 70 anyos na ako at itong ibabahagi ko ay nangyari noon. Noon pang dekada 70. Sana'y mailahad ko ng maayos dahil nagpapatulong lang ako sa apo ko para maisulat ito. Minsan ko kasing natsyempohan ang apo kong si Shirley na nakikinig sa inyo. Kwentong aswang ang binabasa niyo noon. Kaya nanariwa sa akin ang isang karanasang pumapagabag sa akin hanggang ngayon. Bumabagabag kasi pakiramdam ko may nagawa akong napakalaking kasalanan sa isang kaibigan, sa dati kong asawa at sa aming anak. (1978) 5 taon na kaming kasal noon ng asawa kong si Mariano. Gustong-gusto na naming magkaanak, pero sadyang hindi kami makabuo. Marami na kaming sinubukang paraan, galing sa kung kani-kanino, pero wala talagang umuubra. Kahit si Manang Ida, ang nag-iisang kumadrona sa liblib naming baryo, ay hindi rin ako matulungan. Dumayo na nga rin kami sa Obando para dumalo sa pista ni Santa Clara. Kaso hindi pa rin ako nabubuntis. Ipinagpapasalamat ko na lang at mahal na ako ni Mariano. Hindi sumagi sa isip niyang iwan ako kahit hindi ko siya mabigyan ng anak. Sabi pa nga niya, kung hindi pa rin kami magkakaroon ng anak pagkalipas ng 1 taon, mag-aampon na lang kami. Sir June, sadyang napakasipag ni Mariano. Puspusan ang pag-aasikaso niya sa sakahan at malukan namin. Kaya hindi kami kinakapos ng kinikitang salapi. Mahigpit ko nga lang nabilin sa kanyang umuwi bago lumubog ang araw. May napapabalita kasing aswang na gumagana sa mga karating baryo. May natatagpo ang tao-wak-wak diyan at nawawalan ng mga lamang loob. Kaya ayokong maabutan si Mariano ng dilim sa daan. Nasasabi rin niyang tsaka na lang daw ako magbuntis kapag tumigil na ang pangangaswak sa lugar namin. Tumigil rin naman ang nasabing pangangaswang kalipas ang ilang buwan. Lumipas pa ang ilang linggo. Biglang may dumating na isang matandang babae sa maliit naming baryo. Nagtaka kami dahil mag-isa lang siya kahit napakatanda. Doon siya tumira sa isang maliit na kubo sa liblib na bahagi ng baryo namin. Kubo na matagal nang walang nakatira. Tapos inayos lang ng kapitan namin para matirahan ng matanda. Ang kapitan din kasi namin mismo ang nagalok sa matanda na doon na tumira sa baryo. Naawa raw si kapitan nang makita niya itong naglilibos sa may palengke.
Tumulong din naman ang iba pang mga taga-baryo. Ang iba nagbigay ng kahoy at mga pako para sa kanyang kubo. Ang iba naman, kasama na kami ni Mariano, nag-abot ng mga gulay. Halata ko nga lang na sadyang pahihain ng matandang tawagin na lang nating si Manang Susi. Medyo mahina kasi ang boses nito at hindi rin palakibo. Kapansin-pansin ding hindi ito sanay makihalubilo sa mga tao. Medyo malapit lang ang bahay namin sa kubo ni Manang Susi. Dahil doon, tinitingnan-tingnan ko siya araw-araw para siguraduhin nasa maayos siyang kalagayan. Mabuti naman at marunong palang magtanim-tanim ang matanda. Kaya binigyan namin siya ni Mariano ng ilang mga pwedeng itanim. Sa mga araw ding iyon, nagkausap pa kami lalo na ni Manang Susi. Hanggang sa nabanggit ko ang kagustuhan naming magkaanak ng asawa ko. Sabi niya may alam daw siyang paraan para magdalang tao ako. Nagulat naman ako. Kako huwag naman siyang magbiro na gano'n. Dahil baka maniwala at basa lang ako. Pero sinabi niyang seryoso talaga siya. Sabay ipinaalam sa akin na dati pala siyang isang hilot at kumadrona. Napataas ako ng kilay. Ang hilot nga ng baryo na si Manang Ida, hindi ako matulungan. Kaya ano naman ang magagawa ng isang matanda? Hindi ko nga lang maikakailang nasabik ako sa narinig kay Manang Susi. Ayaw ko bang maniwala pero gusto ng kalooban kong magtiwala sa kanya. At yun mismo ang ginawa ko, Sir June. Nang umaga ding yun ay nagpatulong siya sa akin na manguha ng iilang mga halaman sa may gubat. Gagawa raw siya ng langis at tsaa para sa akin. Kinabukasan, bumalik ako sa kubo ni Manang Susi at inabot niya ang mga dinuto niyang gamot. Ibahid ko lang daw sa tiyan at bandang puson ko yung langis. Tapos, uminom kami ni Mariano ng tsaa araw-araw. At dahil nga desperado na akong magkaanak, ginawa ko ang lahat ng kanya mga sinabi. Wala rin naman kasing mawawala, lalo't libre namang nakukuha sa gubat ang mga halamang gamot. Nagdaan ang mga araw, kumalat sa baryo ang pagtulong sa akin ni Manang Susi. Hanggang sa nagulat na lang ako nang binalaan ako ni Manang Ita. Huwag daw akong basta uminom ng kung anong halamang gamot at baka kung paano pa ako. Lalo pat hindi namin ganong kilala ang dayok matanda. Tumangog na lang ako, Sir June. Kahit sa loob-loob ko, may tiwala talaga ako kay Manang Susi. Kami kasi ang pinakamalapit sa kanyang kukuhin. Kaya kami ni Mariano ang nakaalam kung gaano ito kabuting tao. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa June. Paglipas ng mga 2 o 3 buwan, nabuntis nga ako. Sobrang tuwa namin ni Mariano noon dahil nga matagal namin itong hinintay. Mabilis din kumalat ang balita. Kaya biglang nakilala si Manang Susi bilang isang pahusay na hilot sa aming baryo. Dumami nga rin ang mga dumadayo pa galing sa ibang mga baryo o barangay para kumonsulta sa kanya.
Pansin ko nga lang na hindi lahat ay pasaya sa pagiging kilala ni Manang Susi. Madalas ko kasing makita si Manang Ida na masama ang tingin sa matanda. Malamang dahil nabawasan ang mga nagpapahilot sa kanya. Isang araw, mga 2 buwan na ang tiyan ko noon. Lumapit sa akin si Manang Ida. Kinumusta niya ako? Tapos sinabing mag-ingat daw ako. Lalo't kambal ang dinadala ko. Nagulat naman ako. Kasi wala namang nabanggit sa akin si Manang Susing na ganoon. Kaya naman naidugtong ni Manang Ida na huwag daw akong masyadong magtiwala kay Manang Susi. Napakarami pa raw kasi naming hindi alam tungkol sa kanya. Kaya't di malabong may inililihim ito sa amin. Halimbawa na lang daw ang posibilidad na baka isa itong aswang. Marahil daw na gumamit ito ng kakaibang salamangka na hindi magagawa ng pangkaraniwang hilot, kaya ako nabuntis. At gusto nitong magdalang tawa ko para mayroon siyang pabiktima. Gusto nitong kunin ang magiging anak ko. Napaisip naman ako. Tama na naman si Manang Ida. Wala pa kaming masyadong alam sa bagong lipat na matanda. Di ko nga lang talagang panuno ang sinabing halimbawa ng nakausap ko. Oo, mabait naman ito sa aming mag-asawa at wala ring sinisimulang puno sa baryo. Pero sadyang napaka-misteryosa nito. Ni hindi ko alam kung saan talaga siya galing at kung bakit mag-isa na lang siya sa buhay. Hindi rin naman kasi siya sumasagot kapag tinatanong ko. Sinabi ko kay Manang Susing ang hinala ng isa pang hilot na kambal ang nasa sinapupunan ko. Subalit itinanggi niya ito. Dahil sigurado raw siyang isa lang ang anak ko. Sa totoo lang, bahagyang nanlupay-pay ang mga balikat ko noon. Mas masaya kasi sana kung nagkataong kambal nga ang ipinagbubuntis ko. May tiwala pa rin naman ako kay Manang Susing. Pero hindi ko na maiwasang isipin ang mga sinabi ni Manang Ida. Papaano kung may inililihim na ang matanda na pwedeng makapagpahamak sa akin? Oo, hindi ako natulungan ni Manang Ida na magdalang tao. Pero mas kilala siya ng baryo. Magalang din naman siyang hilot at marami nang napasa. Bakit naman siya magsisinungaling na kambal ang anak ko? Di ba? Ikasisira lang yun ang pangalan niya. Sir Jun, aaminin kong nakapagtanim yun ng masamang kutob sa kalooban ko. Kinahapunan din noong araw na yun, ay sinimulan kong malmanan si Manang Susi. Simula nung araw na yun, at maging sa sumunod pang mga gabi't araw, tumidistansya na lang ako ng konti sa bakuran ng bahay namin para matanaw ko ang kubo niya. Lalo kapag binugab buwan. Doon ko napansing may mga gabigang umaalis sa kanyang kubo ang matanda. Pumupunta ng gubat, ngunit hindi ko na alam kung ano ang ginagawa niya roon. Lumipas ang ilang pang araw, tinanong ko na si Manang Susing kung ano ang kanyang ginagawa sa gubat kapag gabi. Sinabi kong minsan ko kasi siyang natanaw. Sagot naman niya, may mga bulaklak daw kasing sa gabi lang namumukadkang
at yun daw ang hinahanap niya. Pani-paniwala naman ang sagot niya. Alam ko rin naman kasing may mga bulaklak na namumukadkad kapag gabi. Subalit halata kong hindi siya mapalagay sa usapan naming yun. Kita ko pa ngang saglit na nalisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa malayo. Kaya hindi ko maiwasang maghinala at kabahan, lalo pa nang magsimulang magparamdam ang aswang sa aming mag-asawa. Ikatlong buwan ang tiyan ko at saktong bilog din ang buwan sa langit. Patulog na kami ni Mariano noon nang bigla naming narinig na nag-ingay ang mga manok sa bakuran. Sinundan ito ng pagkahol ng aso namin. Yung tipo ng kahol na galit o di kay may kaharap na panganib. Bigla ring kumabog na gustong dibdib ko kahit hindi ko pa man nakikita ang kinakaulang aso. Si Mariano naman ay mabilis na kumuha ng itap at aktong lalabas na sala ng pinto, subalit pinigilan ko siya. Tsaka sinabihang isara ng maigi ang mga pinto at bintana. Kumapit ako ng mahigpit sa braso niya dahil takot na talaga ako. Ilang segundo pa, naramdaman na naming may umaali-aligid sa bahay namin. Dinig ko sa tapak ng mga damo na naglalakad dito paikot sa buong bakuran. Narinig ko ring umuungol na ang aso kasabay ng pagkahol. Pagkatapos, biglang huminto ang ungol ng aso. Agad itong sinundan ng malakas na kalabog pag-iyak ng alaga namin. Doon na napahiyaw si Mariano dahil sa pag-aalala. "Sino yan? Anong kailangan mo sa amin? Tigilan mo yung aso, kung hindi, gigilitan talaga kita." Walang naging tugunan kung sino bang nasa bakuran namin. Bagkus nakarinig kami ng mabibilis na tapak sa mga damo. Yung tipong tumatakbo papalayo mula sa bahay namin. Doon na rin huminaho ng mga manok. Tsaka nawala na rin ang kaba ko. Mabilis na lumabas si Mariano para tingnan ang paligid. Bagamat dala pa rin niya ang matalas na ito. Bilang proteksyon kung sakali. Sinalubong naman siya agad ng aso namin. At mukhang ayos lang naman ito. Gayunpaman, natakot pa rin kami sa nakita niyang mga bakas ng paa sa paligid. Dahil doon naglagay si Mariano ng mga bawang sa mga bintana at mga pinto ng bahay, tsaka nagsaboy ng asin sa bakuran. Kinabukasan na ikwento ko sa ilang mga kapitbahay ang nangyari. Kaya mabilis kumalat ang usap-usapan na nasa baryo na namin. Ang aswang. Ginatungan naman ito ni Manang Ita at sinabing malamang na ang bagong lipat nga ang aswang. Pinaalala rin niya sa akin kailangan ko ngang mag-ingat kay Manang Susi. Sa pagdaan ng mga araw, napansin kong iniiwasan ako ni Manang Susi. Hindi ko alam noon kung dahil ba totoo siya ang aswang o baka dahil alam niyang laman at siya ng usapan namin. Umabot pa sa puntong kay Manang Ida na ako nagpapahilot noon. Hindi nga lang ako mapalatag sapagat sadyang nasa pagitan ako ng konsyensya at hinala. Lalo pa nang bumalik ang aswang noong ika-4 na buwan ng tiyan ko. Kung kailan bilog uli ang buwan sa langit. Umaali-aligid uli ito sa paligid ng bahay habang walang puknat ang pag-iigay ng mga alaga naming hayo.
sobrang lakas din uli ng kalabog ng dibdib ko noon. Tsaka nananayo talaga ang mga balahibo ko. Pagkatapos ay umalis naman makalipas ang halos kalahating oras. Yun na rin mismo ang dahilan kung bakit inahanda palagi ni Mariano ang itak at mga bawang. Ayaw kasi niyang may masamang mangyari sa amin ang kanyang mga magiging anak. Ang hindi ko lang alam, wala palang kinalaman ng aswang sa pinakamalaking trahedyang paparating sa buhay naming mag-asawa. At hindi ako ang mapapahamak. Ika-15 ng Agosto, taong 1978, namatay ang pinakamamahal kong si Mariano. Nawala ng preno ang sinasakyan niyang truck papuntang Maynila para sana maghatid ng ibebentang mga prutas. Sir Jun, gumuho talaga ang mundo ko noon. Mahigit 10 taon ko nang iniibig si Mariano at 5 taon doon ay siya ang aking kabihang. Pagkatapos mawawala siya ng gano'n lang, napakasakit. Sobrang sakit. Sa sobrang sakit, napabayaan ko na ang sarili ko. Maging ang sanggol sa sinapupunan ko. Umabot pa sa puntong uminom ako ng mga gamot na makasasama sa bata. Dahil nga sa ayoko nang ituloy ang pagbubuntis ko. Hindi ako magawang patahalin ng mga tao sa paligid ko. Itinataboy ko kasi lahat sapagkat gusto kong mapag-isa buong araw. Subalit may isang hindi talaga ako iniwan. Kahit naririyan lang siya sa bakuran dahil hindi ko pinapapasok. Si Manang Susi. Si Manang Susing ang nagsilbi kong nanay sa pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Inalagaan niya ako, pinagluluto, at sinisigurong hindi na uli gagawa ng kabaliwang makasasama sa bata. Mapilit siya ng una, kaya hinayaan ko na lang din. Hanggang sa pinagpasalamat ko na lang at naroroon siya noong panahong yun. Patuloy pa rin ang paglabas ni Manang Susi kapag kapilugan ng buwan para manguha ng mga halaman sa gubat. Patuloy din ang pangangaswang sa akin. Kaya palagi siyang naglalagay ng mga bawang at asin sa bakuran ko bago siya umuwi. Hindi nagtagal, naging maayos na rin ang pakiramdam ko. Bagamat naririyan pa rin ang matinding kirot sa puso. Salamat sa tulong ni Manang Susi. Nagawa kong ihanda ang sarili para sa aking panganganak. Subalit hindi ako nakapaghanda para sa isang malagim na pamilyari. Kabilugan ng buwan, kabuwanan rin ang tiyan ko. Doon ko muna pinapatira si Manang Susing sa bahay noon. Kasi nga, malapit na akong manganak. Gayunpaman, umalis siya noong gabing binugang buwan para manguha uli ng mga halamang gamot. Sa kasamaang palad, nagsimulang sumakit ang tiyan ko nang umalis si Manang Susing. Natakot ako dahil baka hindi mahintay ng mga anak ko si Manang Susing. Wala akong magawa kundi maghumiyaw sa sakit. Inisip kong kailangan ko yung tiisin hanggang sa makabalik si Manang Susing. Ngunit ilang sandali pa, naramdaman ko na namang umaali-aligid sa bakuran ng aswang, Sir Jude. Nag-ihi na naman ang aso at ang mga manok. May naririnig na naman akong mga kaluskus mula sa damuhan. Sumasaklob na talaga sa akin ang kilabot noon
Kaya todo na ang pagsigaw ko ng saklolo. Sigaw lang ako ng sigaw. Umaasang maririnig ako ni Manang Susing o ng mga kapitbahay. Hanggang sa bigla ko na lang narinig na may kumakatok. Ngunit hindi naman nagsasalita kapag tinatanong ko. Dumidilag na ang paningin ko noon. Gusto nang bumigay ng kamalayan ko. Nagkahalo-halo na kasi ang pakiramdam ko. Pananabik sa mga anak ko, matinding sakit, kilabot at pagkabahala. Dagdagan pang palakas ng palakas ang kalabog ng kung sino mang nasa labas ng pinto. Tinatawag ako nito at dinig ko ang boses nila Manang Ida. Pero ayokong basta maniwala kasi baka ginagaya lang ng aswang ang boses ng mga kapitbahay ko. Umiikot na talaga ang paningin ko ng sunod-sunod na kalabog sa pinto ang narinig ko. Bumukas ito at saka ako hinibatay. Tanghali na nang magising ako kinabukasan. Nasa bahay ako ni Manang Ida at inaalalayan ng ilang mga kapitbahay. Sabi nila sumaklolo raw sila nang marinig akong mag-umiyaw. Tinanong ko naman sila kung nasaan na ang mga anak ko. Nagtaka ako kasi bigla silang napayuko at ayaw magsipagsalita. Paulit-ulit ko silang tinanong hanggang sa magsabi ang isang kapitbahay na isa lang ang anak ko. Sabi rin ni Manang Ida, Amelia, alam kong mahirap tanggapin ito, pero sana tatagal mo ang loob mo. Sir June, kumabog ng gusto ang dibdib ko. Inisip kong makapatay na ang anak ko o ano. Subalit ng laki ang mga mata ko nang iabot nila sa akin ang gumagalaw at umiiyak na sanggo. Pirming nakasara ang kaliwang mata, hindi buo ang kaliwang tainga, at maliit ang isang braso. Ano nangyari sa anak ko? Manang Ida, ano nangyari sa anak ko? Sabihin niyo ano? Wala akong pagawa noon kundi umiyak. Dahil sa awa sa itsura ng bata, Sir June. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ganoon ang itsura ng bata. Gayong wala namang may kapansanan sa mga angkal namin ni Mariano. Doon na nagsalita si Manang Ida at sinabing hinuli raw ng barangay si Manang Susing at nakakulong ito ngayon. Hinala kasi nila may ginawa ang matanda sa ipinagbubuntis ko. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit naging gano'n ang itsura ng anak ko at kung bakit nawawala ang kakambal nito. Gusto kong kausapin si Manang Susing, pero nangihinap talaga ako noon. Kaya naman nagpahinga muna ako ng ilang araw bago ko pinuntahan ang matanda sa kanyang kinalalagyan. Doon ibinuhos ko sa kanya ang lahat ng sama ng loob ko. Sinabi ko, nagtiwala ako sa inyo ng buong puso. Bakit niyo nagawa sa akin ito? Hindi nagsalita si Manang Susing. Nakatitig lang siya sa akin ng malungkot. Tinanong naman ako ni Kapitan kung anong gusto kong gawin sa matanda. Kung parurusahan ba o hindi. Wala kasing batas na sumasaklaw sa mga aswang. Kaya hindi namin siya pwedeng isuplong lang sa mga pulis. Ako, Sir June,
Hindi naman talaga masamang tao. Kaya naisip kong paalisin na lang ang matanda sa barya namin. Aminado nga lang akong bugso ng damdamin ang nagtulak sa akin para gawin ang nasabing pasyam. Pasyam sa ngayon, pinagsisisihan ko. Bago kasi umalis si Manang Susing, ibinulong nito sa akin. Hindi ako aswang. Lumipas ang mga taon. Napalaki ko naman na maayos si June. Kapangalan niyo pa, Sir June, ang anak namin ni Mariano. Nakapag-asawa na rin ako ulit at nagsilang ng 3 pa. Sa ngayon, may 5 na rin akong apo. Kasama na nga si Shirley na siyang tumutulong sa akin para isulat ito. Dito na rin ako naninirahan sa bahay ng isa kong anak sa Parañaque. Hanggang dito na lang ang kwento ko sa June. Pero bago ko tuluyang tapusin, may ilang mga bagay lang sana akong itatanong sa mga nakikinig sa inyo. Tama ba ang hinala ni Manang Ida na si Manang Susing ay isang aswang? Sino kaya talaga ang nagsisinungaling sa kanila na kambal o isa lang ang anak ko? Naisip ko rin kasing baka isa lang talaga ang anak ko. Pagkatapos tama ang mga doktor ni June. Kasi sabi nila, ang mga masasamang gamot daw na ininom ko ang sumira sa itsura ng sanggol. Yun bang mga iniinom ko pagkatapos mamatay ni Mariano? Hindi ako sigurado kung paano nyo may pararating ang inyong mga sagot. Pero sabi ng apo ko, abangan daw niya ang mga ito kapag naipalabas na ang kwento ko. Yun na lang at maraming salamat. Shoutout portion. Shoutout going out to Tintin from Germany all the way to Europa. Jenny, Mina, Kyle, Lay Mendoza, Shirley Carillo, Amihan Grande, Solita Manavili, Linz Law, Sophie France. Ngayon po, magbabasa tayo ng isa sa pinakamagagandang comment galing kay Solita Manavili. Ang sabi niya, pamparelax at pampaantok na rin bago matulog ang makinig ng katatakutan sa YouTube. Salamat po, nagkaroon ng ganito sa YouTube. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyong kalimutang mag-reply sa comment para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagpapasalamat po.